pagbati sa'yo. Handa ka na ba para sa isang usapan na maaring magpabago ng pagtingin mo sa leadership and management? Pag-usapan natin ang integridad. Madalas iniisip natin yan bilang isang ideal, di ba? Isang bagay na, alam mo yun, mahalaga pero parang ang hirap hawakan, parang hangin lang. Pero paano kung sabihin ko sa'yo, based dito sa mga material na pinadala mo mga bahagi ng isang chapter tungkol dito, na ang integridad pwedeng tingnan hindi lang bilang virtue, kundi bilang isang asset. Isang asset na kahit hindi nakikita ay nasusukat, napapalago, at may direktang epekto sa tagumpay. Mukhang may paraan daw para gawin itong mas konkreto, parang interesting, no? Tama ka dyan. At yan ang susubukan nating himay ngayon. Bakit nga ba hindi lang ito usapin ng tama o mali, kundi isang strategic advantage? Titingnan natin, based sa mga source mo, kung paano raw ito sinusukat at bakit critical ito sa performance, tiwala, at pangmatagalang tagumpay ng isang organisasyon o kahit sa personal na buhay. Okay, parang exciting to. Simulan natin sa pinaka-basic na tanong. Bakit daw kailangan nating pag-usapan ang pagsukat ng integrity ngayon? Higit kailanman. Ayon sa mga source mo, nabubuhay daw tayo sa panahon ng tinatawag na scarcity of trust, isang krisis sa tiwala. Alam mo yun, kitang-kita raw yan sa negosyo, sa politika. Kahit sa mga institution sa dati ay pinagkakatiwalaan natin. Ang daming integrity failures, mga pagkakataon na nasira ang tiwala at ang naging resulta, malaking pinsala sa pera, sa reputasyon, sa moral ng mga tao. Sobrang laki. Oo nga. At sa mundo natin na yon, na lahat sinusukat, sales, engagement, pati bilang ng clicks, parang ang integridad na naiwan sa qualitative na kategorya. Maganda kung meron, pero hindi natin ma-quantify Paano mo nga naman lalagyan ng numero ang katupatan, di ba? Parang ang hirap. Dito nga pumapasok ang sinasabi sa material mo na medyo matapang na ideya. Pwede at dapat daw sukatin at pamahalaan ang integridad at tiwala tulad ng pag-manage natin sa financial assets. Nililinaw naman na hindi ito para husgahan ang laman ng puso, trabaho yan ng Diyos, di ba? Ang layunin ay sukatin ang congruence, yun bang pagtutugma ng sinasabing pinaniniwalaan at ng aktual na ginagawa. Congruence. Pagtutugma. So, hindi lang kung ano ang nasa isip, kundi kung nagre-reflect ba yun sa kilos. Ganun ba yun? Eksakto. At para sa mga Christian leaders na tinutukoy sa source, ang biblical basis daw nito ay ang konsepto ng stewardship o pagiging katiwala. Sabi nga raw sa 1 Corinthians 4.2, required of stewards is that they be found faithful. Ang pag-audit sa integridad, sa pagiging tapat na katiwala, ay kasing halaga kung hindi man mas mahalaga pa kaysa pag-audit ng pera. Okay, malinaw yung pangangailangan. Pero ano ba talagang ibig sabihin ng integridad sa kontekstong ito? Kasi parang mas malalim pa ito sa simpleng honesty or rule following Oo, binibigyang diin dito ang Hebrew word na tamim. Ang ibig sabihin nito ay wholeness, completeness, soundness, pagiging buo, walang biyak, walang kulang. Hindi siya basta absence ng mali tulad ng walang pandaraya, kundi presence ng kabuuan. Buo ka. Parang familiar yan sa Old Testament. Yung hayop na iaalay, dapat tamim, walang depekto. Tama ba? Leviticus yon. O yung sinabi kay Abraham, walk before me and be tamim. Magpakabuo ka, maging tapat ka ng buong buo. So hindi hati ang loyalty. Gets ko? Ganun nga. At mahalaga raw yung pagkakaiba nito sa tinatawag na legalism. Kasi ang legalism, pwedeng panlabas lang. Checklist ng mga patakaran na sinusunod mo. Pero yung puso mo, baka wala doon. Ang tamim ay tungkol sa internal motivation, yung pagkakaisa ng isip, salita at gawa mo. Ito raw ang unang prinsipyo sa pagsukat. Hindi lang yung compliance o pagsunod ang tinitingnan, kundi yung congruence, yung pagiging totoo at buo. At binanggit din na may 3 dimensions daw itong tamim para mas maintindihan. Vertical, katapatan sa Diyos; internal, pagkakaisa ng sarili; at horizontal, fairness sa kapwa. Mukhang yung horizontal ang pinakamadaling makita at masukat sa labas. Tama ba? Kadalasan, oo. Dahil yung pakikitungo natin sa iba, yun ang direktang naoobserbahan. Pero konektado raw lahat yan.
Ang integridad sa pakikitungo sa kapwa ay dapat nakaugat sa internal consistency at saka dun sa vertical commitment mo. Hindi pwedeng hiwalay. Okay. Dito ram nagiging mas kapansin-pansin. Sinasabi sa source mo na ang pinakamakapangyarihang asset sa panahon natin ay hindi na raw yung mga bagay na nahahawakan tulad ng building o makinarya, kundi yung intangible. At ang reyna daw ng mga intangible assets ay tiwala, trust. At ang integridad, yun daw ang gasolina na nagpapatakbo at nagpapanatili ng tiwalang yan. Parang, wow. At ang kawalan ng tiwala, may tunay na presyo. Hindi lang ito basta bad vibes, alam mo yun? May quantifiable cost daw ito ayon sa mga konsepto sa material mo. Una, tumataas ang transaction costs. Kapag walang tiwala, kailangan ng mas makapal na kontrata, mas maraming abogado, mas mahigpit na pagbabantay. Parang nagbabayad ka ng distrust tax na nagpapabagal sa lahat. Grabe yun. Oo nga eh. Ang hassle. Pangalawa, bumabagal ang proseso at humihina ang innovation. Sa isang environment na low trust, takot ang mga taong mag-share ng ideya o umamin ng pagkakamali. Mabagal ang decision-making, walang gustong sumugal. Delikado yun sa negosyo. Pangatlo, nasisira ang reputasyon. Isang malaking sablay lang sa integridad, pwedeng gumuho ang reputasyong pinaghirapan ng ilang dekada. Mabilis masira ha? At pang-apat, umaalis ang mga mahuhusay na tao. Sino ba naman ang gustong magtrabaho sa isang lugar na toxic at walang tiwala? Malaki ang gastos para palitan sila. Talent drain talaga? May point. Parang yung sinabi sa Proverbs 22.1, a good name is to be chosen rather than great riches. Sabi dito, hindi lang daw yun basta magandang pangaral, kundi matalinong economic advice din pala. Si Joseph nga raw sa Egypt, ang puhunan niya ay yung taming niya, yung integridad. Kaya pinagkatiwalaan siya kahit saan siya mapunta. Galing, no? Kaya ang implikasyon sa pamamahala, kung ang tiwala ang pinakamahalagang asset at integridad ang nagbubunga nito, may obligasyon daw ang isang leader na ito'y sukatin, pangalagaan at palaguin. Mas mahigpit pa raw kaysa pagbabantay sa pera. Hindi sapat yung mabuti naman ang intensyon ko. Kailangan may ebidensya. Kailangan may prueba. Okay, game changer yan kung ganon. Pero balik tayo sa tanong kanina. Paano mo nga susukatin ng isang bagay na parang nasa kalooban lang? Paanong ginagawang numero ang tanim? Paano ba? Ang prinsipyong ginagamit daw dito ay yung tinatawag na fruit test ni Jesus. By their fruits, you will know them. Matthew 7:20 yan. Hindi natin direktang masusukat ang puso, pero masusukat natin ang bunga, ang mga kilos, desisyon at resulta na nakikita sa labas. Ito raw ang pinaka-reliable na proxy o palatandaan ng kung ano ang nasa loob. Yun yung susi. So ang mga virtues tulad ng transparency o humility, kailangang isalin sa mga specific observable behaviors. Hindi lang basta sabihing importante ang transparency, kundi itanong, halimbawa, gaano kabilis na ilalabas ang mga ulat o kaya gaano kadalas humihingi ng tapat na feedback ang leader. Mga ganong bagay. Tama. Dito pumutasok yung konsepto ng Integrity Key Performance Indicators o IKPIs. Pero bago pa man yan, kailangan daw ng malinaw na policy o pamantayan. Hindi lang ito basta papeles. Ito ang nagiging basehan ng pagkakasundo kung ano ang itsura ng integridad sa partikular na organisasyon. At tinuntulungan din nitong imayin ang mga virtues. Halimbawa, yung humility na binanggit mo. Imbis na basta sabihing mapagkumbaba, pwedeng tingnan ng mga behavior tulad ng gaano kadalas binibigyang pugay ng leader ang team kumpara sa sarili, gaano siya ka-open sa pagtanggap ng kritisismo o pag-amin sa pagkakamali, gaano kabilis niyang inaako ang responsibilidad kapag may pumapalpak. Yan ang mga pwedeng lagyan ng sukat. Observable, measurable. Okay. Gets ko na. At may binanggit pang parang formula para sa trustworthiness. Ito yung medyo nakakatuwa. Parang math equation talaga. Oo, isang model ito na hango sa organizational theory pero inangkop daw sa biblical na pananaw. Trustworthiness equals credibility plus reliability plus intimacy divided by self-interest. Himayin natin to sandali. Credibility, katumbas daw ng Hebrew emet
o truthfulness. Ito yung tanong na, alam mo ba ang sinasabi mo at nagsasabi ka ba ng totoo? Expertise at honesty yan. Okay. Reliability, katumbas ng hesed o consistency loyalty. Consistent ka ba? Maaasahan ba kita? Tumutupad ka ba sa pangako? Dependability ito. Importante yan. Oo naman. Intimacy, vulnerability, transparency. Ligtas ba akong maging totoo sa'yo? Madali ka bang lapitan at kausapin? Accessibility at empathy yan. Okay. Tapos yung pang-apat, nasa ilalim, self-interest, the divisor. Gaano kalaki ang tingin ng iba na mas inuuna mo ang sariling interes, kapangyarihan, pera, ego, kaysa sa misyon o sa kapakanan ng iba? Ito yung divider, yung panghati. At grabe yung impact ng self-interest sa denominator. Kahit gaano ka-credible at reliable, kung ang tingin sa'yo ay sobrang self-serving ka, mataas ang self-interest score mo, babagsak kang tiwala sa'yo. Grabe. Pero kahit hindi ka pa perfecto sa skills mo, average lang ang credibility, reliability, kung nakikita nilang mababa ang self-interest mo, humble ka, mission-focused, mas pagkakatiwalaan ka pala. Wow, ang laking bagay ng motibo. Talaga. Kaya naman daw, mahalagang mag-focus ang mga sukatan sa pag-detect ng perceived self-interest. Halimbawa, may mga tanong ba tungkol sa fairness sa pag-allocate ng resources? Transparent ba ang sistema ng compensation? Tinitignan din daw ang integrity bilang risk management. Mas mura ang mag-invest sa pagpapalakas ng ethical culture kaysa bayaran ng danyos ng isang malaking skandalo. Prevention, kumbaga. Makes sense. At may point din doon na ang integrity failure madalas laging indicator na lang yan, sintomas ng matagal na problema. Parang sakit, no? May lagnat ka na pero matagal nang may infection. Kaya importante raw na masukat din yung mga leading indicators or early warning signs. Yung consistency, openness, fairness bago pa lumala ang sitwasyon para maagapan. Tama, at hindi lang ito tungkol sa isang survey, ang integrity dashboard na minumungkahi sa source mo ay isang sistema na pinagsasama ang qualitative, mga kwento, feedback, obserbasyon, at quantitative, mga numero, score. Hindi lang isa. Sa qualitative na bahagi, pwedeng kasama ang 360-degree feedback, input mula sa iba't ibang tao sa paligid mo, boss, kasama, tauhan, kliyente. Mahalaga yung iba't ibang perspective. Oo, para buo yung picture. Behavioral examples, pagtatanong ng mga sitwasyon para makita ang aktwal na kilos. Tell me about a time when. Situational questions. Narrative comments, yung mga paliwanag sa likod ng score, na nagbibigay ng lalim, yung bakit. Sa quantitative naman, nandyan ang mga IKPIs na nabanggit natin na pwedeng igrupo. Halimbawa, sa financial integrity, sinusunod ba ang mga patakaran sa gastos? Tapat ba ang reporting? Walang padding. Importante yan. Sa communication integrity, consistent ba ang mensahe? Natutupad ba ang mga pangako? Yung walk the talk ba? Sa relational integrity, pantay ba ang pagtrato sa lahat? Accessible ba ang mga leader? O may paborito? Tapos may binanggit pa silang observational audit. Parang pagmamanman sa mga maliliit na kilos, medyo nakaka-tense pakinggan. Paano ginagamit ang oras? Paano hinaharap ang pagkakamali? Paano tatuhin yung mga taong walang gaanong kapangyarihan tulad ng utility staff o bagong empleyado? May term pa nga silang Low Status Interaction Score, LSIS. Doon daw madalas lumalabas ang tunay na kulay, nakakatuwa pero may punto. Grabe. Oo, kasi pagkaharap mo yung boss mo, syempre best behavior ka, di ba? Pero pag yung tingin mong wala lang, doon nakikita kung sino ka talaga. At critical daw na iugnay itong mga integrity metrics sa ibang resulta ng organisasyon tulad ng employee retention o productivity. Kailangan maipakita na ang pag-invest sa ethics ay may positibong balik, may ROI. Ginagamit din ang tinatawag na ethical climate surveys para maramdaman ang pangkalahatang kultura. Pero binabalaan din na mangingat sa silent zone, yung mataas nga ang score pero dahil pala takot magsalita ang mga tao, baka fasad lang. Oo, delikado yun. Kailangan totoo yung feedback. Okay, ang daming tools at concepts. Mabilis lang, paano raw ito nag-a-apply sa iba't ibang larangan? Kasi baka isipin ng iba pang negosyo lang to. Nagbigay ng ilang halimbawa ang source mo. Sa business,
Focus sa tapat na financial reporting at yung tinatawag nilang HESED o loyalty sa stakeholders, employees, customers, na higit pa sa legal na obligasyon. Halimbawa, pagsigurado na ethical ang mga suppliers mo, hindi lang yung mura. Okay, sa business, sa ministry. Sa ministry, focus sa accountability sa Diyos at sa tao, tamim, at sa pangangalaga sa mga vulnerable, HESED. Halimbawa, transparency sa finances at sa pag-handle ng mga reklamo o issues. Sobrang critical niyan. Oo naman, public service. Sa public service, focus sa transparency at katotohanan sa proseso, EMET, at fairness sa lahat ng nasasakupan, pag-iiwas sa conflict of interest. Walang palakasan system. At kahit sa pamilya raw. At kahit sa pamilya, dito raw ang pundasyon. Walang formal metrics dito, syempre. Pero ang prinsipyo ng behavioral consistency ay mahalaga. Yung pagtupad sa mga simpleng pangako sa anak, yung pagiging consistent sa emotional response mo, malaking bagay yan sa pagbuo ng tiwala. Mukhang applicable nga sa lahat. Pero syempre tulad ng kahit anong tool, lalo na pagdating sa metrics, may mga potential pitfalls o pangit din, di ba? Hindi ba pwedeng mag-gamify ito? Oo, at binigyang diin din yan. Tinatawag itong tyranny of the metric na konektado sa Goodhart's Law. Kapag ang samang sukatan ay naging target na mismo, hindi na ito nagiging magandang sukatan. Ang panganib ay baka mag-focus na lang ang mga tao sa pagpapataas ng score, kahit hindi naman talaga nagbabago ang puso o ang tunay na kultura. Pwede ring maging paraan ito para mag-game ng system. Alam mo na, para lang bumasa. Parang yung mga Pharisee na binatikos ni Jesus, magaling sa mga panlabas na ritual at pagsunod, pero yung mas importanteng bagay tulad ng katarungan at awa, nakakalimutan. Nagiging performance na lang checklist mentality. Kaya critical daw ang balanse. Kailangan ng quantitative, numero, at qualitative, kwento, obserbasyon. Hindi pwedeng numero lang. At higit sa lahat, ang paalala sa source mo. Bago pa man tingnan ang mga external dashboards, kailangan daw ng regular na inner audit. Yung personal na pagsusuri sa sarili sa harap ng Diyos, gamit ang kanyang salita sa pamamagitan ng panalangin at pag-amin ng kasalanan. Ang mga sukatan sa labas ay mga tulang para sa accountability at paglago. Hindi ito ang kapalit ng tunay na pagbabago ng puso. Tool lang siya. Okay, mahalaga yung paalala na yon. At kung sakaling magkaroon ng pagkakamali, ng integrity failure, ano ang sabi tungkol doon? Bagsak na ba agad? Ang focus daw dapat ay hindi lang sa parusa, kundi sa restoration, ang pagpapanumbalik. At kahit ito raw, pwede magkaroon ng measurable steps, hindi magic. Kailangan munang sukatin ang lawak ng pinsala, gumawa ng plano para itama ang mali na may sukatan din ng progreso, at dahan-dahang itayo muli ang tiwala. At ang tiwala, masusukat lang yan sa pamamagitan ng sustained consistency over time. Hindi ito madalian, kailangan ng pasyensya at patuloy na effort. So ano ang ibig sabihin ng lahat ng itos para sa'yo na nakikinig? Malaki ang potensyal kapag tiningnan natin ang integridad hindi lang bilang isang abstract na ideal, kundi bilang isang asset na pwedeng alagaan, palaguin at sukatin sa tamang paraan at may tamang motibo. Mula sa opisina hanggang sa tahanan, may mga prinsipyo dito na pwedeng maging gabay. Hindi lang ito pang CEO. Ang hamon sa iyo, based sa mga napag-usapan natin, ay gamitin ang ideya ng pagsukat hindi para maging mapanghusga o para lang makapasa sa standards ng tao, kundi bilang salamin para sa tunay na paglago sa pagiging taming, buo at tapat bilang mga katiwala ng anumang ipinagkatiwala sa atin. Ito'y usapin ng stewardship, ng tapat na pangangasiwa, malaking responsibilidad yan. At bilang panghuling pagninilay para sa iyo hango sa mga konseptong ito, paano kaya mag-iiba ang epekto mo bilang leader, empleyado, magulang o kaibigan kung araw-araw mas magiging conscious ka sa mga micro-integrities, yung maliliit na pangakong tinutupad mo o hindi, yung maliliit na katotohanang sinasabi mo o itinatago, yung paraan ng pagtrato mo sa mga taong sa tingin mo ay walang maitutulong sa'yo. Mga simpleng bagay lang, pero kung sisimulan mong seryosohin ang mga maliliit na bagay na ito ngayon,
Ano kayang cumulative effect nito sa tiwala ng mga tao sa paligid mo pagkalipas ng isang taon? Isipin mo yun. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Hanggang sa susunod!